China, wawalisin na nga ba ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Naku mga sangkay, may balita tungkol dyan. Magandang oras sa lahat po ng mga taga-subaybay, sa lahat po ng mga nanunood ngayon. This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. At ayun, mga sangkay, pag-usapan po natin itong balita. Balita na ang Pilipinas ay gagawa ng isang matinding hakbang laban po sa China. Na ang interpretasyon ko dito parang wawalisin po nila yung China, no? Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.2 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin, okay? So may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Pagkatapos na pindutin yung subscribe, pindutin nyo yung bell. Pagkatapos na pindutin yung bell, pindutin nyo yung all. Okay ba yun? So, ngayon mga sangkay sa mga nanonood sa Facebook, syempre, magpapalugi ba kayo? I-follow nyo rin po yung ating Facebook page, okay? Ngayon, ito na nga, guys. Ito na. Pag-usapan na po natin ito. So, ayon po sa report na to, Pilipinas magpapadala ng barkong haharang sa Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Okay. Ngayon, ito na. Ito muna yung natin. 3 Chinese warships namataan habang iniinsayo ang heavy machine guns sa balikatan exercises. Mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea sa gitna ng balikatan exercises ng Pilipinas, America at France, meron na ring Chinese vessel na na-monitor sa silangan ng Pilipinas. Uy, ayan na nga po. Inalam ng ating mga otoridad kung ano ang pakay ng barkong yan. Nako. May unang balita sina June Veneracion at Ian Cruz. Masyado talaga itong mga Chinese no? Masyadong makapal Tatlong hindi to basta barko lamang. 3 warships ito ng China na nakita. Sa gunnery exercise na ito sa BRP Davao del Sur, isang lobo na tinatawag na killer tomato ang puntirya ng mga heavy machine gun ng magkakaalyado. Sa laying 1,000 yards, umalingaw rin sa malawak na West Philippine Sea ang sunod-sunod na putok ng heavy machine guns ng dambuhalang USS Somerset. Sa ikatlong araw na ito ng paglalayag sa West Philippine Sea, ay sumama na sa pagsasanay ang landing platform Dock 25 ng Amerika. Nakapagpaputok din ng machine gun ang sumusunod sa amin na BRP Ramon Alcaraz. It is an opportunity for us to test yung ating mga skills ng ating mga personnel at the same time yung ating mga kagamitan and weapons dito sa ating barko. Talagang nakuha natin na matarget yung ating killer tomato. Habang nagaganap itong gunnery exercise sa pagitan ng mga magkakaalyadong Navy, tila nakamasid naman ang ilang warship ng China malapit sa operational box. Nako, ito na nga mga sangkay. Chinese warships ito hindi po ito Chinese tawag dito Coast Guard. Ito na po ay mga pandigma mismo ng China na nagmamasid. Dumaan lang sa likod ng BRP Ramon Alcaraz at USS Harper's Ferry ang isang Chinese warship. Ayun, ito nga po mga sangkay na nasa di kalayuan noon sa magkaalyadong Navy. 3 warship ng China ang namataan malapit sa pagsasanay na 30 to 35 nautical miles mula sa pampang ng Quezon, Palawan. Unang nakita ang People's Liberation Army Navy destroyer na Shenzhen na may bow number 167. Bumalik rin ang surveillance ship na may bow number 793 pati ng isang frigate nila. Nasa 5.8 nautical miles ang distansya ng pinakamalapit na Chinese warship sa aming sinasakyang BRP Davao del Sur. Nagsimulang sumunod ang mga Chinese vessel nang tumawid dito sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France itong Sabado. Okay. So, tingin ko dito mga sangkay, parang nananakot sa pag-aakala nilang matatakot mga sangkay. Pero,
Sa ginagawa po nila, nagmumukha po sila ditong kaawa-awang mga sumusunod. Wala naman silang magawa, 'di ba? Sunod lang sila ng sunod. Nagmumukha tuloy sila dito mga talunan, mga sangkay itong China kasi 'di ba dati binobomba po nila ng water cannon itong mga barko ng Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito, susunod lamang po sila. Tawag dito, bubuntot-buntot lamang po sila pero hanggang doon lamang. Sa Sulu Sea. Never naman tayo na-intimidate as long as we have conducted yung ating exercise na safe. Yun nga, katulad ng sasabi ko, as long as we are safe. Kumpleto ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa kanilang formation habang nagpalipad ng chopper ang USS Somerset para idokumento ang makasaysayang paglalayag. Ayan na nga po. Sa mapa, makikitang katapat halos ng group sail ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Uy! Pambihira, so ibig sabihin dadaanan. Ito yun So, madadaanan nila. Naku, ewan ko lang ano mangyayari dyan. May mga Chinese dyan, di ba? Na umaali-aligid. Kalapit naman ang Ayungin Shoal ang panganiban o Mischief Reef na kontrolado ng China kahit pasok sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Grabe, lapit lang Kasabay naman ng balikatan exercises itong Webes. Namataan 60.9 nautical miles silangan ng Rapu-Rapu Albay. Ang Chinese flag na research vessel na Shenkuo. Ayon sa PCG, naglayag ito mula sa Shenzhen Port sa China noong April 13. Dumaan daw itong Itbayat at Basco sa Batanes noong April 22. Saka naglayag patimog hanggang 11 nautical miles mula sa Mapanas, Northern Samar noong April 25. Naglayag ito pa norte hanggang sa marating ang dagat na malapit sa Catanduanes. Na-monitor ito 78 nautical miles northeast ng Mapanas. Nasa northeast na ito ng Gamay, Northern Samar. Bukod sa palipat-lipat ng pwesto sa silangan ng Pilipinas na malayo na sa China, hindi rin ito sumasagot sa radio challenge ng AFP. Ang susunod po nating hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept. Ayan na. Ito na yung susunod na hakbang mga sangkay. Ito, dito na po tayo. Ang susunod nilang hakbang ay magpapadala na po ng barko ang Pilipinas para harangin, ayon po dito sa report, haharang daw po sa Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Magpapadala ng barko ang Pilipinas para harangin ang Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Meron na ring radar system ang Philippine Air Force na didetect sa mga eroplano at barkong pumapasok sa ating exclusive economic zone. Nako po. At nakatutok si June Veneracion. Kuha ito sa Chinese flag research vessel na Shenkuo nang mamataan sa dagat bandang Catanduanes. Okay, ano kayo meron sa barko na yan? Una yang namataan itong April 25 sa silangan ng Rapu-Rapu Island, Albay. Bagamat nasa northeast na ng Gamay, Northern Samar kaninang umaga. Doon pa sa banda sa amin Palipat-lipat umano ito ng pwesto at hindi sumasagot sa radio challenge ng AFP. Ang susunod po nating hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. Nasa loob pala talaga siya. Ano ito? Nagpapaikot-ikot siya sa natin, teritoryo? Ang malinaw sa ngayon, namataan ito sa silangan ng Pilipinas na malinaw ng mas malayo sa China. Sobrang layo na niyan, mga sangkay. Ito na nasa kabila ng dako yan. Ayan Kaya pala sinasabi na nasa may Northern Samar. Andito po yung West Philippine Sea. Tapos andito siya. Anong ginagawa nitong Chinese vessel? So dapat talaga walisin na yan. Mas malayo sa China at hindi sa West Philippine Sea kung saan may inaangking mga teritoryo ang China na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Nako, may may pinaplano. Ano yun? Iikot na rin yung China. Pati doon, sa kabilang dako, aangkinin na rin nila. So magbantay dyan yung Pilipinas dahil delikado po itong ginagawa talaga ngayon ng China.
Desperado na mang-agaw po ng mga teritoryo yung mga lokong mga Chinese na yan. Sa gitna ng ganyang pagpasok ng foreign vessels, napapanahon ang turnover ng mga makabagong kagamitan tulad ng unang mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. Ang TPS P-14ME ay bahagi ng 5.5 billion pesos sa defense contract ng Pilipinas sa Japan. It adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No. It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. Correct. Sa oras sa pangangailangan, pwedeng ipadala sa iba't ibang panig ng bansa ang radar system. Sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng doon i-deploy itong mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. May kakayahan itong makadetect ng mga eroplano at barko na papasok sa teritoryo ng bansa. So, ayan na nga. Siguro pag na-detect na yan, ayun na, walisin na nila kaagad. Kasi itong mga Chinese, agresibo. Biruin yung mga sangkay. Pati yung kabilang dako ng Pilipinas na wala na pong kahit katiting na anino ng China. Pinapasok na rin po nila. Well, it's possible that we can also deploy it in areas of the West Philippine Sea, given that we have a platform that can accommodate its size and its weight. It will play a significant role in bolstering the Philippine Air Force's capabilities in maintaining situational awareness in our airspace, ensuring that we maintain a watchful eye on the horizon for potential threats. Para sa GMA, Okay, so ano po ang inyong opinion tungkol dito mga sangkay? Ito yun, no? Saan ba yun? Ayan, no? Nandito na po sa likod. Itong ano? Itong loko-lokong barko ng China. So ngayon, ang gagawin ng Pilipinas, magpapadala ng barkong haharang at magwawalis dito sa Chinese vessel na ito. May pinaplano na naman itong mga to, ha? So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa Facebook. Sa YouTube. Hanapin niyo sa YouTube mga sangkay. Then click to subscribe. Click the bell and click all. Makikita niyo rin po yan mga sangkay sa inyong mga screen. Okay, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.